Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa Panginoon. Narito po muli tayo at magbabahagi po tayo ng salita ng Panginoon. At bago po tayo magsimula ay umawit po muna tayo ng isang awit na papuri sa Panginoon. Hallelujah! Tunay nga na ang ating Diyos ay Diyos na mabuti. Dapat siya akong magmahal. Hindi siya nagkukulang sa atin. Sabayan niyo po akong umawit sa Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. Purihin ang Panginoon, Panginoong mabuti na hindi nagkukulang sa atin. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang ng Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang ng Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Muli ka, Panginoon, tayo po'y manalangin. Salamat po, Ama, sa oras na ito na uli ay binigyan kami ng pagkakataon na makapag-aral at makapakinig ng salita mo. Dalangin po namin, Panginoon, na ang salita mo naming pagbubulayan, ang salita mo naming pag-aaralan ay maging pagpapala po sa puso ng bawat isa at maging kagalakan po namin. Salamat po, Panginoon. I pray, O Lord God, na ikaw magpapala sa lahat ng kikinig ng iyo pong banal na salita. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, ito pong aking dalangin. Amen. Amen. Ang pamagat po na mensahe ng Panginoon ay babahagi ko sa inyo ay sabi ko,
run on to a new beginning. At ang ating pong Bible verses ay nasa aklat ng Hebreo chapter 12 from verse 1 to 4. Kaya't yamang nakukupkup tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na ni walang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanang luklukan ng Diyos. Sapagkat nilibili ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalansang ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili upang kayo'y huwag magsihina at mga lupaypay sa inyong mga kaluluwa. Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo at nakikipag-away laban sa kasalanan. Pagpalain po ng Diyos ang kanya pong banal na salita. Sa ating pong buhay bilang isang mananampalataya, tinuruan tayo kung paano tayo lumakad at umupo. Habang tayo ay nabubuhay bilang mga anak ng Diyos na naturuan natin ang ating mga sarili na lumakad at umupo. Makikita po natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, ito po ay patungkol sa paglakad. Sabi po rito, sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. At dito po makita natin, tinuruan tayo ng Panginoon na lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng ating paningin. At dito rin sa aklat ni Juan chapter 8 verse 12 ay sinabi ng Panginoon, muling ang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi nagkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. So makita natin na ang mga anak ng Diyos, tayo, sabi ng Panginoon, sa ating pagsunod sa Kanya ay hindi po tayo lumalakad sa kadiliman. Sa halip, binibigyan pa tayo ng liwanag na nag-iilaw sa ating buhay. At gayon naman, na ituro din sa atin, natutunan din natin kung paano umupo. Binigyan tayo ng Panginoon ng katuruan kung paano tayo uupo. Sabi po dito sa Lucas chapter 14, verse 10, kung hindi pagka inanyayahan ka ay pumaroon ka at umupo ka sa dakong kabababaan upang kung dumating ang nag-anyaya sa iyo ay sa iyo sasabihin niya, kaibigan, pumaroon ka pa sa lalong mataas kung magkagayoy magkakaroon ka ng kaluwalhatian sa harap ng lahat ng mga kasalo mong mga nakaupo sa dulang. So makikita po natin dito ay yung pagpapakumbaba natin at sinasabi na kung may nag-anyaya sa atin, pumunta tayo at umupo. Huwag muna tayong uupo doon sa mga matataas na upuan. Kundi sabi doon, umupo tayo sa kabababaan at pag dumating yung nag-anyaya sa atin, ay sa kanya tayo iuupo doon sa mas mataas. Magkakaroon tayo ng kaluwalhatian sa harap ng lahat ng mga kasalo natin doon sa dulang. So isa lang pinakigilan ng Panginoon dito na magkaroon tayo ng pagpapakumbaba.
At ngayon, ang mensahe ng Panginoon ay patungkol naman sa pagtakbo. Kung paano tayo tatakbo ng tuloy-tuloy. So kung makikita po natin na matapos na turuan tayong lumakad, umupo, ngayon na tayo ay may sapat ng mga pangunawa o tayo ay malalago na sa Panginoon. Ngayon naman, ang nais ng Panginoon ay tumakbo tayo. Paano tayo tatakbo? Ang sabi po dito sa ating binasa kanina sa Hebrew chapter 12 verse 1, kaya't yamang nakukubkub kayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi naman ng walang liyak ang bawat pasan at ating takbuhin, may pagtitiis ang takbuhin inilagay sa harapan natin. So, ibig sabihin ng Panginoon, yung buhay natin ngayon, tayo ay napapaligiran ng napakaraming saksi. At yung mga saksi na yun ay hindi lamang isa, marami sila. Sabi doon, nakukupkup tayo ng napakaraming bilang ng mga saksi. At meron tayong minsan sinabi doon, iwaksi natin ang kasalanan in other translation ng Hebrews chapter 12. Sabi doon, iwaksi natin ang lahat ng kabigatan at kasalanan at takbuhin natin ang matyaga, ang takbuhin ilagay sa atin ng sa ating harapan. So, kung makikita po natin dito ang unang bagay sa tanong na paano tayo tatakbo. Number 1, tumakbo tayo nang walang sagabal. Tumakbo tayo nang walang sagabal. Makita natin, napakadali ang pagtakbo. Kung titingnan po natin yung labanan ng takbuhan, ay makikita natin na lahat ng tumatakbo kung pwede lang na ang kanilang suot ay yung pinakamanipis na tela ng uniform, yun ang isusuot nila para malaya silang tumakbo dahil mabilis ang takbo at may kasiguraduhan ang ating pagtakbo kung walang anumang pabigat sa ating buhay, lalo na ang kasalanan. At ang utos ng talatang ito, iwaksi natin yung kasalanan para tayo ay makatakbo ng malaya, walang sagabal. Ngunit kung titingnan natin doon sa sinabi na tayo ay nakukubkob ng napakaraming bilang ng mga saksi. Alam niyo po ba yung mga saksi na ito? Hindi lahat ng saksi ay nagpapalakas. Kundi karamihan sa mga saksi na ito, sila yung mga taong umuusig sa atin. Sabi po ng Mateo 5, chapter 5, verse 10 to 12. Sa verse 10, sabi po, mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mga galak kayo, mga sayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nauna sa inyo. So yun lang yung sinasabi ng Panginoon na yung mga makapal na bilang ng saksi na yan, marami dyan yung umuusig sa atin, marami yan nagdi-discourage sa atin, but then the Lord says, run. Tumakbo tayo kahit na tayo inuusig.
tumakbo tayo, patuloy tayong sapagkat kaya tayo inuusik. Number 1, tayo ay tagalangit. At number 2, sabi doon, sapagkat malaki ang gantimpala natin sa langit. Kaya kahit na napakaraming pagsubok, napakaraming pag-uusik, persecution, tayo ay magpatuloy na tumakbo patungo sa Panginoong Hesus. Pangalawa, paano tayo tatakbo? Sabi po rito, tumakbo tayo ng ating mata ay nakatingin sa Panginoon. Yan po yung sinabi doon sa verse 2. Sabi po doon, masdan nyo si Jesus. Ituon nyo inyong paningin kay Jesus na siyang pinagmula ng ating pananampalataya at siyang magpapasakdal nito. Tumingin lamang tayo sa Panginoon upang hindi tayo madaig ng mga bagay na nasa sanlibutan, gaya ng mga problema o pagsubok. Kailangan lamang yung ating Panginoon ay nakafix kay Jesus and Jesus alone, looking to Jesus, for He is the author and the finisher of our faith. Huwag tayong madadala sa mga bagay na nangyayari sa ating kanan, sa ating kaliwa, sa ating likuran, maging sa ating harapan. Kundi magpatuloy tayong tumakbo ng ating mga mata ay nakatingin sa ating Panginoong Hesus. At isang halimbawa dito ay yung paglakad ni Pedro sa ibabaw ng tubig. Di po ba? Alam natin yung kwento na yun, nung makita niya ang Panginoon na papalapit at lumalakad sa tubig. Sabi niya, Panginoon, ikaw ba yan? Sabi ng Panginoon, halika. Nung narinig niya na tinawag siya ng Panginoon, nakapokus ang mata niya, Panginoon ay dali-dali siya sumunod sa Panginoon at siya ay nakalakad sa ibabaw ng tubig. Ngunit, nang dumating ang malakas na alon, malakas na hangin, ay nabaling sa kanan, sa kaliwa ang kanyang paningin, naalis ito sa paningin niya sa Panginoon at nagkaroon siya ng parang siya ay babagsak. Ngunit tinawag niya ang Panginoon, sabi niya, Panginoon, ligtas mo ako. Kaya inabot siya ng Panginoon. Ito po ang ating makikita na sa ating pagtakbo. Tumingin tayo sa Panginoon at kung sakali man na tayo ay nadadaig minsan ng mga nangyayari sa ating mga buhay, pagsubok, problema, tumawag lang tayo sa Panginoon at tayo ay Kanyang ililigtas. Ang pangatlo, paano tayo tatakbo? Tumakbo ng may maayos na kaisipan. At yun po ay makita natin doon sa verse 3 ng Hebrews chapter 12. Sabi, isipin o pakabili-biliin ang ginawa ni Jesus para sa ating mga makasalanan. Yung pagbibigay ng kanyang buhay para lamang tayo matubos sa ating makasalanan. Isipin po natin yan. Sa ating pagtakbo, yun po ang ating isipin. Isipin natin na mayroong layunin ang Panginoon sa pagkatawag niya sa atin. At ito po ay binigyan na patotoo ni Apostol Pablo sa aklat po ng Pilipos chapter 3 verse 13 to 15. Ito po isang patotoo ni Pablo kung paano siya nagpatuloy tumakbo sa takbuhin inilagay sa kanya ng Panginoon sa kanyang harapan. At alam naman po natin, we know Paul, alam natin kung ano kanyang naranasan. Siya ay nakulong, nabilanggo dahil
sa pangangaral niya ng salita ng Panginoon. Meron siya mga karanasan sa kanyang pagpunta sa mga iba't ibang lugar upang pangaral ng salita ng Panginoon. Siya ay nakaranas na may lumubog ang barko, nasiraan ang barko, at siya rin ay nakaranas na alipustahin dahil sa ginagawa niya sa Panginoon. Ngunit ang mga bagay na yun ay hindi na lang sa kanya at siya ay nagpatuloy tumakbo sa takbuhing inilagay ng Diyos sa kanyang harapan. At ito po ang kanyang sinabi sa kanyang pagpapatuloy. Sinabi niya sa Filipos 3:13-15, sabi niya, "Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isa lamang bagay ang ginawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinikap na marating ang layuning nais kung makamtan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit." 15, ganyan ang dapat maging kaisipan natin, mga matatatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipauunawa iyan sa inyo ng Diyos. So makita po natin, si Pablo hindi niya ipinagpalit sa mga problema, sa mga karanasan niya ng nakaraan, ang gantimpala niya, makamtan kung ano ang layunin ng pagkatawag sa kanya ng Panginoon. At gayon din ang sinasabi ng Diyos sa atin sa verse 15. Kaya nga sabi natin sa 3, tumakbo tayo ng may maayos na kaisipan. Dahil dito po sa verse 15 ng Filipos 3, sinabi ni Pablo, ganyan ang dapat maging kaisipan natin, mga matatatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. At ang pang-apat at panghuli, paano tayo tatakbo? Tumakbo tayo ng may kagalakan sa ating mga puso. At yun po ay nasa verse 4 ng Hebrews chapter 12. Yung ating pagpapagal, yung ating pagpapakasakit, kailanman ay hindi maaaring ikumpara sa pagpapakasakit ng Panginoon Hesus para lang sa atin. Sabi nga po doon sa verse, hindi pa umabot sa pagdanak ng dugo ang inyong pagpapagal para sa mga makasalanan. So dapat maging kagalakan natin anuman yung mga ginagawa natin sa gawain ng Panginoon. Naghuhugas ka ng pinggan, naglilinis ka ng simbahan, nag-aayos at nagsasalansang ka ng mga upuan. Magkaroon tayo ng kagalakan sa mga bagay na ginawa natin, sapagkat ang ginagawa natin na paglilinis ng simbahan, pagluluto, paghuhugas, at pagsalansa ng mga upuan ay kailanman ay hindi pa hihigit. Hindi ito hihigit sa ginawang pagpapakasakit ng Panginoong Jesucristo para sa atin. Kaya magkaroon tayo ng kagalakan na sa mga ganoong maliliit na bagay ay ginagamit tayo ng Panginoon para sa mga kapatiran at sa mga tao na nasa labas ng gawain ng Panginoon. Yun po ang mensahe ng Panginoon. Run on to a new beginning. Number 1, tumakbo ng walang sagabal. Number 2, tumakbo na ang paningin ay nakapako kay Jesucristo na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya.
at magpapasakdal nito. Pangatlo, tumakbo ng may maayos na pag-iisip na hindi mahalaga ang mga nararanasan natin sa mga nagdaraan, kundi ang mahalaga ay magpatuloy tayong tumakbo upang makamta natin ang gantimpala ng pagkatawag sa atin ni Kristo. And letter B, number 4, tumakbo ng may kagalakan. Ano man yung ginagawa natin sa gawain ng Panginoon, maliit man, malaki man, o kahit pinakamalaki pa man, hindi natin ito maikukumpara sa ginawa ng Panginoon para sa atin. Kaya maging kagalakan ng ating puso ang mga maliliit na bagay na nagagawa natin para sa gawain ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa iyong mensahe sa oras na ito. Ikaw po ang magpala sa lahat ng tao, ng tinig, nanood, ng pag-aaral na ito. At saan man makaabot ang video na ito, Panginoon, ang lahat ay pagpapalain mo. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang mabigyan ng parangal. Ikaw ang mabigyan ng papuri. At inihiling po namin na lahat kami, tulungan mo na makatakbo ng walang sagabal. Tulungan mo na makatakbo na tanging sa ilamang nakatingin. Makatakbo ng may maayos na pag-iisip at mayroong kagalakan sa puso. Sa iyo po ang lahat ng papuri at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.